Tutok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa mga hamon na dala ng pabago-bagong panahon o climate change. Wala ring humpay ang pamahalaan para tulungan at suportahan ang mga biktima ng kalamidad. May report si Sheila Natividad. Buhos, lunod, at guho. Ito ang mga salitang madalas nang naririnig sa tuwing sinusubok ng kalamidad ang bansa. Ngunit sa panahong lalo pang pinatitindi ng climate change ang mga epekto nito, hindi na sapat ang basta makabangon. Ang mas malaking hamon ngayon, kung paano magiging mas handa ang bansa bago pa man muling kumatok sa pintuan ang susunod na delubyo. Noong 2025, sunod-sunod na sinubok ng malalakas na bagyo, pagbaha at lindol ang iba't ibang bahagi ng bansa. Libu-libong pamilya ang napilitang lumikas habang nasira ang maraming tahanan, kabuhayan at mahalagang infrastruktura. Kasunod nito, pinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tiyakin ang agarang pagtugon ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. There was a proposal from the NDRMC which I approved that we will declare a national calamity because ilang regions na yan, there will be almost 10 regions, 12 regions that will be affected. Nobyembre noong nakaraang taon nang formal na magdeklara ang Pangulo ng State of National Calamity sa buong bansa. Isang hakbang na nagbigay daan sa mas mabilis na pagpapakilos ng serbisyo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kasabay ng pag-iral ng State of National Calamity, naglaan ng 760 million pesos na pondo ang pamahalaan para tugunan ang pangailangan ng ating mga kababayang labis na naapektuhan ng mga nagdaang sakuna. Dahil din dito, mas mabilis na naipaabot ang relief operations maging ang rehabilitation programs, partikular sa malalayong lugar. Ngunit higit pa sa agarang pagtugon, binigyang diin ng gobyerno ang isang whole-of-government approach sa paghahanda at pagtugon sa mga kalamidad. Mula sa weather monitoring ng Pag-asa, rescue operations ng PNP, BFP, AFP at PCG, pamamahagi ng ayuda ng DSWD, clearing operations ng DPWH, hanggang sa koordinasyon ng Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan, layunin ng Pangulo na maging mas mabilis, mas maayos at komprehensibo ang pagtugon sa bawat krisis. Pero para sa pamahalaan, hindi dapat nagtatapos sa rehabilitasyon ang mga hakbang sa tuwing may sakuna. Kasabay ng recovery at rehabilitation efforts, isinusulong din ang mas agresibong climate resilience agenda sa pamamagitan ng National Adaptation Plan, pagpapalakas sa mga programa ng Climate Change Commission, mga flood mitigation projects at mas malawak na kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng paghahanda at pangangalaga sa kalikasan. Hindi lamang sa loob ng bansa isinusulong ng administrasyon ng climate resilience, maging sa mga pulong ng ASEAN at iba pang international forums, nananawagan din si Pangulong Marcos Jr. ng mas matibay na kooperasyon sa disaster preparedness, climate adaptation at climate financing para mas mapalakas ang kakayahan ng mga bansa sa rehiyon laban sa lumalalang epekto ng climate change. Hindi mapipigilan ang hagupit ng bagyo, paglusong sa bahang iiwan nito o guho bunsod ng lindol. Ngunit sa pamamagitan ng mas pinalakas na paghahanda at mas mahigpit na koordinasyon ng gobyerno, layunin ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi lamang makabawi ang bawat komunidad mula sa mga sakuna, kundi maging mas matatag para sungin ang hamong dala ng nagbabagong klima. Sheila Natividad, para sa Bayan.